you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Sa anuman kailangan, ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao na kayawi ay maitakon. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Palad ang tao na kayawi ay maitakon. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Masaya, masaya, masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Good morning, Jesus. Morning, Coffee family. Amen. Strong It's a and new alive. day. It's a new day of the Lord. A new day. It's a new day. It's a new day of the Lord. Of Joy and laughter and victories to be won. A day of walking hand in hand. Jesus Christ our Lord. One more Kakanta rin time. pala tayo no? Amen. It's a new day, it's a new day, it's a new day of the Lord. It's a new day, It's a new day. it's a new day, It's a new day. it's a new day of the Lord. a day of joy and laughter and victories to be won. A day of walking hand in hand with Jesus Christ. Our Lord. Isa pa, maganda pala yan. It's a new day. It's a new day. It's a new day. It's a new day. It's a new day of the Lord. It's a new day. It's a new day. It's a new day. It's a new day. It's a new day of the Lord. A day of joy and gladness and victories to be won. A day of
walking hand in hand with Jesus Christ our Lord. Amen. It's always a new day. Muntik na sumabit yung aking ano. Sabi ko, huwag na tayong kumanta. Mapapakanta ka pa rin pala, no? Oo. Thank you, Lord. Ayun na, Yan. meron na. It's a new day. It's a Nawala new na, nag-iba ka, no? day. Oo nga, si Arnold eh, nag-ano lang kung iba na ng pitch. It's a new day, it's a new day, It's a new day. it's a new day, It's a new day of the Lord. It's a new day. It's a new day. It's a new day of the Lord. A day of joy and gladness, of victories to be won. A day of walking hand in hand with Jesus Christ our Lord. All the sister, one note higher. It's a new day. It's a new day of the Lord. It's a new day. It's a new day. It's a new day. It's a new day. It's a new day of the Lord. A day of joy and gladness, of victories to be won. A day of walking hand in hand with Jesus Christ our Lord. Sabi ko kanina kay Kuya, gusto nang bumitaw na lamunan. Sisters, one note higher. Nawawala daw ang Parang signal. kahapon no? Yung kanta ng Maming Luma, falsetto kagad ang umpisa, no? Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magpa-pray muna tayo. Hallelujah. Lord, your abounding work in our lives, abounding grace that we receive continually, we thank you sa kahapon na 44 years serving you wholly, devotedly, enthusiastically. Thank you, Lord, sa Comfy family na sama-samang nagpuri, pasalamat sa kamanghamanghang ginawa mo sa aming lahat. Again, a new day in serving you. Always, your presence always be with us in our everyday life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, Amen. amen, amen. Para po sa ating memory verse of the week. Let your heart, therefore, be loyal to the Lord our God, to walk in His statutes and keep His commandments, as at this day. Ayan. Anong Tagalog. Ha? 1 Kings 8:61 pala. Unang Hari 8. 8 pala. Unang Hari 8, talata 61. Oo. Kaya't maging tapat nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos, na lumakad sa kanyang mga tuntunin at sundin ang kanyang mga utos, gaya sa araw na ito. Amen. Yan ang ating memory Hallelujah. verse of the week. Ayan. At Thank ang you, Lord. ating word naman sa umagang ito ay, Mag-share muna tayong konti. kahit marami. Amen. Hallelujah. Ay, Merry Christmas! Oh, December na. It's only 20. Ayan o. Mali. Ayan o. Ito. 24 days before Christmas. Grabe. Parang katatapos lang kahapon ng anniversary, tapos Christmas na pala. oo nga eh. Hindi rin. Oo. Di pala maganda yung magkasunod nga ng November, tsaka hindi kasi parang wala ka ng time to prepare for December pala. Oo. Pero yun ang inalaw ni Lord ngayon na Hindi naman, November. ang ibig sabihin doon, pagpapatuloy ng celebration of
God's goodness and greatness sa atin lahat. Sabi ni Sister Olive daw, indeed, sabi niya. Alam niyo kung bakit nag-comment siya ng gano'n? Nasaan na yung comment niya? Nawala na. Nawala. Dahil nawala tayo sa internet, gano'n? Kasi alam niyo kung bakit? Nasa Bus station? Hindi, nasa Tiplex ba tayo nung tumawag sila? Oo. Tumawag Sister Olive, Sister Ri, wala kaming masakyang bus. Hindi na sila umabot daw kasi sabi ko, hindi ka nagpa-reserve. Sabi niya, kasi kumuha kami ng taxi, hindi ko sigurado ba kung anong oras sila makakatapos daw sa pasyal. So, hindi na siya nag-reserve. Pagdating niya doon, wala na. Sabi niya, may sasakyan pa ba tayo na nandito? Sabi ko, alam ko yung bus umalis dyan ng 4. Sabi ko, kasama niya na yung 2 van. Sabi ko, ano na yun? Mga 7, ganon. Nung tumawag siya. Wala na. Sabi ko, nakaalis na. Sabi ko, kapatid, ka na lang, pumunta ka na lang magpangasinan ka muna. Doon sa Pangasinan, merong mga bus, papauwi. Doon sa San Fabian. San Fabian. Minister Ed, Sister Ngayon, Tess. Ngayon sabi niya, na daw siya, wala na rin daw. Pababa lang ng Pangasinan. Di sabi ko, wait lang, tawagan mo si Jenjen. Kasama niya si Beron. Sabi ko, tawagan mo si ganito, si ganyan. Sabi niya, sige. Sabi ko, ngayon na, para baka sakaling makahabol ka. Tapos penging electric pa. Tapos sabi nung Tapos kapatiran, doon na lang daw sabi ni matulog. Sister Rose, alam mo naman Sister Rose, sabi Rose sa kanya, Sister, na-touch naman ako, kausap ko si Sister Rose, sabi niya, Sister, pag di po kayo thank you Bong, pag hindi po kayo makauwi, dito na kayo sa amin matulog. Sabi niya, na-touch naman ako doon. Di mamaya, Sister Ri, thank you Lord talaga, magmilagro Ano ang nangyari? Diyos. Sabi niya, nag-chance passenger kami. Sabi niya ganon. Sabi niya, tamang-tama si Lord talaga. Puro mga junior ang sakay nung bus na Ano yun. ibig sabihin junior? Mga bata. Bata. 4 silang senior. Kaya nag-chance passenger sila. Alam mo, pinaupo sila sa harapan pa. Silang 4 na mga senior. Kaya nakauwi sila. Amen. Oo, thank you Lord talaga. Hindi ko alam kung may mga hindi nakauwi na nag-commute. Pero kasi yung iba nag-reserve. Si Marla nga, umaga pa lang nag-reserve na. Last na daw siya. Oo. Pero yung mga iba doon pa rin natulog. Saan? Sa Baguio. Oo. Meron pa. Ay, may mga natira pa. Sayang daw kasi. Oo. Oo, sayang daw yung bakasyon nila. Bakasyon with the Oo. Lord. Yung sabi nga sa akin ni Miss Lily, Ma'am, gusto mo extend natin yung kwarto mo? Hindi na. Uwi na kami. Uwi na. Uwing-uwi na eh. Oo. Tapos, nakakatuwa kasi kagabi pag uwi. Sabi ko, sabi ko magpapa-replay na lang siguro. Sabi ko kasi kagabi, wala na akong boses talaga. Nagkaboses ako kanina. Ay, hindi. Nagkaboses ako. Ewan ko, nagkaboses ako pag uwi namin. Ako rin eh. Kaya sabi ng kapatid ko, akala ko ba, hindi ka mag-GMJ. Sabi ko, nagkaboses ako eh. Magtutuloy, sabi kong ganon. Kagabi nag-aaral, tulog ka na kasi kagabi. Hindi, meron din ako kasi nakasama. Teka muna Nagyayang naman. kumape. Baka makalimutan ko lang. Sige. Yung kasama namin parang lutang. Siguro, napagod kaya to o minumuni-muni niya yung naganap na, walang hindi. Patuloy mo na, baka makalimutan ko. Ano may sinasabi mo? Nawala ka na, no? Ikaw makakalimot, ako nagsasabi. Sige. Ano na yun? Habang nag-aaral ako,
Sabing ganun, Sister Ri, thank you Lord talaga, sabi niya sa successful natin. Sabi niya, pero alam mo, sabi niya, pinakatuwang-tuwa talaga kami dun sa exchange gift natin. Sabing ganon. Oh, ang gulo. Merong ang nag-comment, gulo. masaya kasi. Oh, sabi niya, tuwang-tuwa kami. Sabi ko, bakit? Si Nanay Berenes daw. Kasi yung kanan May- o kaliwa. Oh, nalito. Nalito na kasi kahapon talaga. Nagkalituhan. Ngayon, sabi nung iba, okay na, naka-exchange gift na kami. Sabi naman sa kaliwa ko, wala pa, hindi kami nakakaikot. Sabi naman doon sa may kanan ko, dala-dalawa po ang hawak ng isa. Tapos yung iba wala. Sabi ko, kaya pinasya na natin na, hindi, gawin na lang natin ito, yung right-left, para ano sa lahat. Eh, yung wala. Ang pagkaintindi ng iba, ganito daw si Nanay Berenes. Nagdalawa na yung ano niya. Every time na makuha yung, sabi, yung pastor na, and left, sabi, right, ang ginagawa pala, ang kinukuha nilang ng regalo, yung nasa right niya. Dahil akala nila right, left. Akala nila, ang kukuning regalo ng katabi niya, yung nasa left niya kapag ka sinabing left. Eh, dalawa yung katabi niya. Ay, dalawa daw yung hawak ni Nanay Berenes na regalo. Isa daw na nakabox at isa naman daw parang embutido. Sabi ganon. Eh, ang katabi niya, apo niya at saka anak niya. Dabi, dinaya namin si Nanay Berenes po. Dahil nga ayaw namin yung parang nakabalot ng embutido. Sabi niya ganon, tuwing pass to the right, kinukuha yung nasa, yung nakabox lang. Kahit na left, ang kukunin din ng apo, yung nasa box lang. Tuwan-tuwa. Eh, nung finally daw, sinabi, ayan yung hawak niyo pong regalo, yun na yung regalo niyo. Sabi, alam mo, sabi niya, naiihi na po kami sa katatawa namin kay Nanay Berenes. Pero sabi niya, nakita namin yung kalinisan ng puso niya. Sabi niya, kahit daw yung isa hindi umaandar kasi ang kinukuha nung anak at apo, yung nakabox, yung parang embutido, iniiwan sa kanya. Alam niyo nung sinabi niyang hawak yung yan na yun yung regalo niyo, sabi daw, tuwan-tuwa daw siya, yay! Sabi niya, Pero embutido rin. ito talaga ang regalong ibinigay sa akin ng Diyos, walang kumukuha. Kaya daw lalo daw silang naihi sa kakatawa, pero grabe daw yung puso ni Nanay Berenes na kahit dinadaya siya at walang gusto kumuha nung parang embutido, sabi niya, tuwan-tuwa daw siya kasi yun daw ang regalong binigay, inilaan daw talaga ng Diyos sa kanya yun. Kasi wala raw kumukuha ng regalong yun. Sa akin. Ano nga? To the left. Hawak. To the right. To the left. To the right. Ang dami na. hindi ka kasi umaandar, kuha ka lang ng kuha. Kasi left ng left. O, di sige. Isa. Dalawa. Tapos, lahat ng hawak ko sa inyo na. Ang dami. Okay ba yun? Hindi. Hindi kasi, di ba? Ang bilis eh. Right. Left. Sige kayo. Sa inyo na. Alam niyo, sa totoo lang, sa dami kasi natin, Psycho Jam, hindi ko alam ang pamamaraan sa exchange gift na yan. Tapos wala naman tayo mahabang oras. So, isa ba? Sabi, paano ba? Clockwise. Counterclockwise. Eh kaso, nung humarap dito, clockwise. Nung humarap dito sa kabila, clockwise. Kaya, Ah? Pag gusto daw yung hawak, ay regalong hawak, hindi pa tumitigil yung tugtog, nakatigil na sila. Ayaw na nila ipasa. Wala sila sa akin. Isa. Dalawa. Ulit-ulit. Eh, kaya nga kung merong gustong isa, sa akin, to the left. Eh, mamaya, right. Eh, hindi ko pa nalilipat. Siyempre, hindi pa. O, to the left. O, to the right. Tapos Alam sa inyo nyo- na yung natira. Alam niyo, overall, napakasaya nung ating. Pero alam niyo, mga kapatid, na yun, matik na yun. Taon-taon, di natin mapaperfect yun. Ay, pagbaba ko nga, ang ganda-ganda ng mga suot natin. Nakita ko, tilapia yung nasa harap natin.
sabi ko, tilapia na pala ngayon ng bago sa cocktail dress. Di ba sabi natin kasi Hindi, fish. nakalagay fish. lang kasi doon. Yung pinili, doon sa menu nila, Oo. beef, Beef. and fried fish. Ayun. Wala namang naka-specify. Sabi ko, ay kumuha tayo ng may fish kasi maraming senior. Baka ayaw nila nung beef lang. Pagbaba ko, ang gaganda ng suit natin, nagagano na yung mga ano ng tilapia. Pritong tilapia ang nasa mesa. Sabi ko, parang hindi bagay yung suit natin sa Di, pagkain nagkamay natin. nga eh, may sausawan pa eh. Ayun oh. na nga, naka-cocktail dress, pinapangas yung, pinapangas yung pritong tilapia. Kakaiba yun. Ano ko ba naman? Okay yun, oo. Oh, saan ka makakakita nakasuot at saka cocktail dress, sumisip-sip ng ulo ng tilapia? Oh, doon lang. Kaya ngayon, pagka nagluto si Bong ng tilapia, mag-cocktail dress kayo. Yun ang tamang pagkain ng tilapia, ng pritong tilapia, naka-cocktail dress. Alam mo ba, meron ako nakainan, babe, na tilapia. Pero ang mahal. Alam mo kung bakit, babe? Oh. Di ba yung tinanggal yung tinig, gano'n, tapos ginawang parang gano'n, tinayo, yung hiniwa-hiwa, tapos nilagay yung ulo, tapos mayroong mga gulay sa gilid. Tapos ang mahal na. May design. Siguro magpa-contest tayo. Hindi, kaya nga nakadapa lang ang tilapia kasi mura lang ang bayad natin. Hindi, totoo to, restaurant ha. Dinesign, tilapia. Kaya itong Pasko na to, siguro gumawa tayo ng tilapia festival. Nang naka-cocktail dress, Hindi, ha? nang merong design. Huwag niyong kalimutan yung cocktail dress. Hindi, alam niyo, gusto niyo sabihin ko kung saan restaurant, wag na. Pero ang mahal. Oo, babe, alam nila yun. Nakakain na kayo Oo. doon? Oo, dinesign lang, oh. Oo, so siguro sa ating Christmas fellowship, hindi, gawa ng mga food na kakaibang lasa at yung creativity, no? Nako. Pero basta, natutunan natin ngayon ang Natutuhan right ko attire. ng Pagkakain ka ng pritong tilapia. Natutuhan ko ng natutuhan ko ng Be, parang may sarili kang mundo ngayon. Sino ba yun? Kalimutan ko tuloy yung kasi ka naman, kalagayan. Lararara. Ha? Hindi umatid kayong morning devotion bukas. Mag-cocktail dress tayo. Oh, para ma-enjoy natin. Sige. Hindi. Nako. Siguro si Essie, palutuin natin yan ng tilapyang ibang lasa. Si Arnold, ibang lasa. Nang naka-cocktail dress. Oo. Yun lang naman ang gusto nila. Oo. Oh, mga nagluluina, Bong, inform nyo kami kung magluluto kayong tilapia. Magka-cocktail dress kami. Sayang naman. Alam mo ba, meron nagpapahiram sa atin ng lugar na walang bayad? Sabi ni Sister Tere, Sister Ria, ano pong right attire sa tilapia po? Sabi namin, cocktail dress. Sister Tere, di ba naka-cocktail dress tayo, pumapangas tayo ng frito tilapia? Yun ang right attire. Nako, maraming creative ang mga workers nun. Hindi lamang nagpipreach, hindi lamang dancing with the Lord, singing with the Lord, cooking. In whatever they do, they work it with all their heart. Amen. Amen. Di, totoo. Thank you, Lord, sa atin pong Pero alam nyo, mga kapatid, yung lesson natin ngayon ay, napatunayan ko talaga doon na yun talaga ang totoong commitment. Kaya ang lesson natin ngayon ay 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved
brethren, mga kapatiran, brothers and sisters, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ayun. Hallelujah. Anong word niya dyan? Steadfast, no? Immovable. Oo. Yung sa ibang version, steady. No? Thank you, Lord. Kayo ba po minsan ay nasubukan nyo na bang tinry nyo talaga yung best ninyo? You tried your best. Siguro sa work, yung iba, yung mga teacher ninyo, sa mga school, di ba para po, para matuwa naman. Pero, parang ang ganda-ganda na ng ginawa mo, tinry mo yung best mo, tapos, ano pa rin, parang hindi nila ma-appreciate. Oh, kaya siguro nauso yung I did my best, but I guess my best was good enough. Yun, ang Because here we are back where we were before. Since nothing ever in fairness, changes. pinakamasaya yung part na yon. We're Ngayon ko back to being stranger, wondering if we all have forever out of the Bibigyan sana kita ng 100, di maintindihan lyrics. Okay. Oo, napatunayan ko na, kahit gutom pa lang mga members natin, basta kantahan, oo, nawawala yung Kasi sa gutom. Bible kasi, di ba, wala silang tigil. Pag-awit tayo na, pagka umaawit, parang kakaiba pala yung damdamin. Sabi ni Jerlyn, anong kwentong tilapia nyo? Nahuli ka, nahuli. Nahuli ng pagbukas. Kwento. Oh, di ba? Anong kwentong tilapia nyo? Thank you, Lord. So, yun na nga po, no? Minsan, nakaka-discourage yun. At ito ang magtutulak sa'yo na wag na nga lang gawin. Oo, wag na, ayoko na. Kasi nga, parang kahit anong gawin mo, minsan di natutuloy, hindi mo makuha, tas minsan di na-appreciate ng ibang tao. Ang nangyayari po, ang buhay kasi, mga kapatid, Ang buhay ko. Di ba meron niyang uuwi dahil naligaw? Alam niyo ba yun? Sa Nakakatawa. layo ng biyahe. kasi daw, meron tayong isang kapatiran, layo ng binyahe niya. Layo siguro 8 oras. Di ba, papunta doon sa magsaysay, may 2 flyover kang gaganunin bago pagbaba. Nung unang punta niya, sa baba raw siya, napaikot siya kung saan. Bumalik siya ulit. Sa ibabaw Di pa rin naman. tumama yung pangalawa. Sabi daw niya, uwi na lang tayo. Hindi, pang ilang beses ba? Hanggang 3. Hanggang 3. Sabi, uwi na lang tayo. Sabi ko, kakaiba ka rin sa nilayo-layo ng biyahe. Tapos uuwi ka, kakaunti na nga lang. Ang nakakatawa pa sa'yo, brother, sabi ko, hindi mo pa nakuha sa pangatlo. Kaya nga sabi, be steadfast Oo, be steadfast. Kasi minsan, parang, Sandali lang. minsan basta sabi, yung tuloy, parang ganon. Oo. So, doon ko po napatunayan yung steadfastness na sinasabi dahil sa mga members natin na pumunta pa rin ng Baguio in spite of. Oo. Kasi ang commitment, mga kapatid, emphasizes a wholehearted dedication to a cause, to a person, or to a belief. Yung conviction and their personal faith, Wholehearted dedication sa isang cause, and doon sa Baguio, yung ating seminar, a person or belief. At kadalasan, mga kapatid, ito ay nagre-reflect ng stability and perseverance sa desisyon na ginagawa ng taong yun na committed. Kasi sinabihan na siya ng lahat,
Huwag ka nang tumuloy. Di na siya pinayagan ng mga anak niya, huwag nang tumuloy. Kasi nga, kakalabas lang ng ER. Oo, pinakita pa nga niya sa akin yung pinagtusukan ng ano niya, yung mga heplak siguro, pasa-pasa eh. Ngayon sabi, hindi pwede, hindi ako pwedeng wala doon. Finally, pinayagan siya with the condition na hindi na siya sasali doon sa performance. Di ba, pagdating doon, nakita ko nanghina pa rin talaga siya. Nagpa-pray nga siya eh, nung pagdating doon. Pero ayaw daw niya talaga na ano. Yung kanyang conviction and personal faith talaga. Oo, hindi ako pwedeng wala doon. Kasama sa Oo. gawain. Grabe. Yung isa naman, masayang pumunta doon. Napunta lang ng CR, nakatanggap ng phone call ng bad news. Pagkatanggap ng bad news, ay nahimatay, baksak siya, pati cellphone niya baksak. Eh, hindi na makausap. Hindi ba? Pero alam nyo, yung mga Bilab. kapatiran natin na yon, pagdating ng naka-cocktail dress, parehas. Yung pala, pagdating tilapia. Nag-cocktail dress talaga. Kaya sabi ko, naku, kamusta na kaya si Sister Sabi, ayos na, nag-cocktail dress na. Ay, naku, thank you, Lord. Tapos sabi ko dun sa isa, okay ka na? Oo, Sister magka-cocktail dress pa ako mamaya eh. So, nakita niyo po yung mga kapatid, yung commitment na sinasabi po doon. Firm po sila, hindi na sa sway. And this commitment involves giving our time and energy to what we believe in. Kaya, kung tutuusin, pwede ka na nga namang magpahinga na lang. Pwede naman na, kasi may reason ka naman, tapos valid pa siya. Pero alam niyo ba ang commitment? It involves giving your time and energy to what you believe in, even through difficult times, mga kapatid. And thereby, parang it can be seen as a witness to your values. Oo, napapakita mo sa ibang tao, di ba? Sa pamamagitan ng kahit na may mga difficulties kang nararanasan, diretso ka pa rin, ipinapakita mo sa mga tao kung ano ang values mo, kung ano rin ang vina-value mo the most. And dito sa pagkakataon na to, they value their commitment to the Lord the most. Kaya kahit na ganun ang pakiramdam nila, hindi, grabe. Alam niyo po ba that the Greek phrase, stand firm, implies stability, firmness, and strong devotion to something, yung sinabi ko sa inyo. Para po yung para kang isang puno na kahit na dumaan yung bagyo na signal number 4, nakatayo ka pa din. Yun ang perfect example ng standing firm. O kaya merong mga soldiers sa isang sa fort nila na kahit na patay-patayan na, hindi pa rin sila aalis doon sa kinatatayuan nila. Kahit ikamatay na nila yung pagtatanggol doon sa fort nila, hindi sila matitinag. Yun ang picture ng standing firm. Or, yung mga asawang may sakit, yung mga asawa na hindi iniiwanan, yun. Perfect picture and example nung salitang stand firm po dito, mga kapatid. Yan yung immovable. Yes. Oo, yun nga yung standing firm. Kaya po, with this definition ng steadfast, how would you rate your commitment to God? Yung totoo lang, rate mo siya. Si Dwayne, mahilig mag-rate yun ng food eh. Pagka kumakain kami, Dwayne ng rate? 3 out of 10, ganun siya. Pero pag gusto niya yung minsan nga sasabi niya, 1,000 out of 10. Gaganon pa Merong siya. Wala nga. Kaya lang sa sobrang saya niya, doon sa kinakain niya, napapa 1,000 over 10. Natanong mo ba si Minister Ernie kung anong rate niya? How would you rate your commitment? Yung Kala ko totoo. sa pagkain. Sa pagkain, hindi reliable si Brother Ernie. Pagka po kayo nagpaparate kayo ng food, huwag niyo pong kunin si Minister Ernie.
Very unreliable when it comes to food. Oh, kasi kahit ano kinakain niya, ang sarap! Ang sarap! Ang sarap, sarap dito! Ganun pa yung itsura niya. Tapos Anong pagka tawag tinikman doon? mo, Adaptable? Ganon siya? Adaptable? hindi, di ba Pwede. sabi mo, grateful? Ah. Oo, nasabi mo yun dati, kaya siya ganon. So, tayo po kaya, how would you rate your commitment? Yung totoo lang mga kapatid ha. Kasi, yung mga kapatiran natin na yun, especially yung isang sister natin, no? Sobrang, nung nakita ko siya, sobrang frail niya talaga. At napahanga ako na andun pa rin siya. In fact, after naming mag-pray, ilang oras lang, may tumatawag na kay Doc. Salamat nga pala kay Doc. Sabi ko, Doc, parang hindi ka nakabakasyon. Sabi ko, hindi kaya tuwing nakikita ka ng mga tao, nakakaramdam sila ng hindi nila dapat maramdaman. Dahil nandyan ka, sabi ko sa kanya, tinawag na, umiyak na nga yung mga anak niya. Kasi malamig na daw siya. So sabi naman ni Doc, dehydrated. Tapos dehydrated. puyat, tas pagod, gutom pa. Naghalo-halo, oo. Pero merong isa, Pero lakas kung- kumain. Kung i-rate ko yung commitment nun, 10 out of 10 ako sa ganun. Amen. Oo. Ngayon, kung ang sagot po natin, kung ang rating ng commitment natin ay hindi siya 10 out of 10, ipag-pray natin kay Lord. Paano nga ba natin mapapataas yung rating ng ating commitment? Nasa Ephesians 5:10 yun. Determine which things please the Lord, ang sabi doon. Yun ang gawin natin. Determine which things please the Lord. Kung si Noah nung panahon niya, hindi niya sinunod ang Diyos, ano kaya ang mangyayari? Di ba? Sa totoo lang, katawa-tawa naman talaga yung sitwasyon niya. Naghahanda ka para sa baha. Hindi nga umuulan. Tapos, ang pinapagawa pa sa yung arko, kasya lahat yung mga ipapasok doon. Gaano kalaki yun? Paano lulutang yun? Kailangan mo ng dagat para mapalutang mo yung ganon. Pagpalagay mong may bagyo, maski may bagyo, hindi lulutang yun. Ibang lumulutang sa bagyo. Ew! Ew ang mga lumulutang sa bagyo. Pero para lumutang ang ganong kalaking barko, mahirap. Pero nakita niyo po ba yung commitment ni Noah? Kahit di niya maintindihan, kahit pinagtatawanan siya, ginawa pa rin niya. At pagka po ganon, mga kapatid, ang Diyos po, hindi niya kailangan ng perfect na result sa mga hindi niya kailangan ng perfect result pag may pinapagawa siya sa atin. Kasi alam niya that we are imperfect eh. Alam niyo kung anong tinitignan ng Diyos? Your willingness to do what He asked you to do. Oh, hindi naman sinabi, ay, mali ang paggawa mong ganyan. Hindi. Ang tinitignan niya, willing ka ba na gawin mo kung ano yung pinapagawa niya. So, yung po kasing commitment ay nagbubunga out of your total trust and dependence kay Lord. Yung bang wala kang ibang pinagtitiwalaan kung hindi siya, at siya lang ang pinagtitiwalaan mo na kahit na gaano kahirap ang dadaanan mo, pipiliin mo pa rin gawin kung ano yung inuutos niya sa'yo kasi may tiwala ka sa Kanya. May tiwala ako sa Diyos, nahawa ko sa pangako niya, iingatan ko. Ganun. Kaya yung commitment niya, ganun na lamang po mga kapatid. Every day, we will be tested to see if we are committed to pleasing God. Every day po yan mga kapatid. Kasi, sa totoo lang, napakahirap ng real commitment. And yet, iyan ang hinihingi ng Diyos sa atin every day mga kapatid. Kahit hindi kay Lord, araw-araw, nagre-require ang mga bagay-bagay ng real commitment natin. Halimbawa,
nanay ka, di ba? Ang nanay, kahit napuyat na, gigising ng madaling araw para ipagluto yung mga anak. Ang tatay, kahit napagod siya kahapon, kailangan niyang bumangon ulit ngayon para magtrabaho. Kasi yung commitment niya to provide para sa kanyang pamilya ang nangingibabaw. At lahat ng mga to, mga kapatid, ay requires balance. Halimbawa, ang commitment ng nanay sa anak, hindi po pwedeng puro commitment lang sa anak. Kasi mapapabayaan mo naman yung asawa mo. Meron namang mga nanay na umiikot ang mundo sa asawa lang. Hindi pwede rin naman yun. Kasi mapapabayaan mo naman yung mga anak mo. Hindi ba? So nagre-require ng balance yan. Pero pagdating po sa commitment kay Lord, mga kapatid, ito po ay, it requires letting go of everything. Oo. All out commitment. All out. Hindi cap out o hindi rin drop out. Oo. All out. Hindi siya nangangailangan ng balance. Kasi it requires total. Yung commitment kay Lord, kaya nga di ba yung Matthew 6:33, ang sabi doon, seek first. When you say first, hindi mo po pwedeng before my family, before my work, before my, ang sabi doon, first. Seek first. So yun talaga eh. Hindi ka pagdating sa commitment kay Lord, di mo kailangan magbalanse. Kasi siya yung unang-una, it requires your first. Sabi, seek first the kingdom of God. Kaya nga minsan, kung kailangan mong magluto para sa mga anak mo, para matupad mo yung seek first, kailangan mo sigurong gumising ng a little early. Para masunod mo yung first. Kasi yun talagang nire-require eh. Oo eh. Hindi mo pwedeng balansehin ng Diyos at saka anak mo. Hindi mo pwedeng balansehin ng Diyos at saka trabaho mo. Kasi ang sabi niya, seek first. So, kay Lord talaga yon. Pero alam niyo, napakabait talaga ni Lord. Hindi siya nagre-require ng perfection sa atin eh. Yung commitment natin, tinitignan lang niya talaga yung ating willingness. So, the word steadfast is the Greek word for hedrios. Alam niyo ba, it conveys several meanings. Ang una, it means stationary. Yung hedrios. Okay. Pag sinabi bang stationary, wala kang gagawin? Hindi. Ang ibig sabihin nitong stationary na to, parang it is something that sits in one place for a very long time. Fixed. Fixed. Stable. Hindi siya pabago-bago. Hindi mo rin siya mabubuwag kasi firm and steady siya. Kaya nga ito, frequently used, mga kapatid, yung Greek word na to nung unang panahon, in connection with the foundations ng mga buildings. Ganun yung ka-steady dapat, ka-fix, ka-firm, and ka-strong. Yung kayang mag-hold up nung building na itatayo niya. So, yung commitment mo ba kayang i-hold up? Yung mga bagay na ipadadala ng kaaway para maging shaky ka? So, yung steadfast na sinasabi rito, He is calling us, you and me, to be totally reliable. Not shaky, not undependable. Pag sinabi nitong stationary, lagi kang nandyan, matatag. Maski nga ang mga bangkong nangako ng subok na matibay, subok na matatag ay na-bankrupt, nagsara. Pero kay Lord, hindi. Total, ang reliability ng Diyos ay hindi pwedeng questionin ng kahit na sino. So, ang sinasabi rito, we should be stationary in the roles na tinawag ka ng Diyos na gampanan as you serve Him. Di ba? Si Sister Sally, kahit na na-stroke na siya, alam nyo ba, Sister Sally, pag pinakanta mo, madami na siyang flat. Napapansin nyo ba? May mga flat na si Sister Sally. Bakit? Kasi naapektuhan yung kanyang speech. Kaya sa isip niya,
nasa tono siya. Hindi, totoo yun, di ba? Pero hindi na kayang abutin nung dito niya at saka nung dila niya. Di ba sabi ko dati, arte-arte naman nung ano mo, family. Sabi ko, kaya tuloy, nasasabihan kang maarte. Sabi niya, Tari, kasi yung ano ko, sabi niya sa mo, subukan ko pag hindi ko ginanon. Pag sinabi pala niya talaga ng family lang, na ano yung dila niya, kaya kailangan niyang artehan. O yan, pinagtanggol ko na yung... Pero maarte po talaga rin siya. Talaga naman, sa naturalesa niya talaga yon. Lalo pa siyang umarte nung na-stroke siya. Oo, kasi kailangan niya na ng extra effort para maano. Nakita niyo po yung stability, yung stationary na sinasabi rito. Kahit na gano'n na yung nangyari sa kanya, minsan hindi na nga niya kaya. Yung paa niya hindi na rin niya maiangat minsan. Kasi pala, ang feeling pala nun ng bigat-bigat. Kaya hindi niya mabuhat. So, Sumali ba siya doon sa Dance with the Lord? sumali pa siya sa dance. Si Sister Lisa nga, ni Minister. Parang hindi naman niya binubuhat yung paa niya. Oo, si Sister Lisa nga, sabi ko, sa upo ka na. Sabi niya, hindi, sasali ko. Sasali ko. So, yung sinasabi ritong stationary, mga kapatid, kahit na hindi na nila kaya, hindi pa rin sila umaalis dun sa pwesto nila. Kahit na ano nang sabihin ng ibang tao, hindi na kaya. Hindi, andito pa rin. Stationary. Pag stationary, hindi gumagalaw. Hindi umaalis. Yun ang sinasabi Stable in their ritong... faith, ano? Mm-mm. Anchored. Yun ang sinasabi ritong yung steadfast, mga kapatid, no? Unmovable sa iba, Beb, na na... Ano kaya yung Version. motivation, ano? Do you know what is the motivation ng mga... Ako, nakita ko yung motivation nila that knowing that nothing you do in the Lord's service is ever useless. Oo. Amen. Oo. Ngayon, yun yung isa, no? Isang word. Ang next na Greek word translation nito is ametakinetos. Ametakinetos. Yung kanina, hedrios, hindi ba? Ngayon, ametakinetos. It refers to something that is not capable of being moved from one place to another. Same as stationary to. Pero ito, mga kapatid, kayo po ba ay merong permanent fixture sa bahay? Perfect example. Meron na kasi ngayong cabinet na movable. May gulong na lang. Pero meron kang mga gamit doon na hindi siya pwedeng galawin kasi permanente na siya na nakafix doon. Kaya tinawag siyang permanent fixture. May lababo na natatanggal. Pero merong lababo na sementado na kailangan tibagin mo ba siya, di ba, bago mo siya maalis doon. Yun, immovable, yun ang ibig sabihin dito. Dapat ang commitment nating Kristiyano kay Kristo ay kaparehas noon. So how we live our faith must be that kind of hindi kayang it is fixed, ano, ha? Amen. Hallelujah. Oo. And also, itong immovable na to or Greek word ng amekinetos ay merong ang several meanings. Unang-una, it means not easily excited, shaken, or affected. Biro mo, no, isa pala yun sa meaning niya. Not easily excited, para bang kalma. Yun pala yun, not easily excited. Not shaken or not easily affected. Hindi sinabi ritong hindi sinabing not affected. Imposibleng hindi not affected. But not easily affected. Hindi rin sinabing not shaken kasi nasa-shake din talaga tayo. Pero ang sinasabi, not easily. Hindi ka kaagad-agad nasa-shake, hindi ka kaagad-agad affected. Yun ang ibig sabihin ng amekinetos. Pangalawa, it describes something that is not changeable or unpredictable. Yun pala yun. Tapos, it portrays something that is solid. Kaya pala minsan, ano lasa ng pagkain? Solid.
Ibig sabihin nun, 100% na okay, ganon. So, unbending, a place that is constant, stable, enduring, and dependable. Yun pala mga kapatid. So, in other words, rock solid, fixed, grounded, established, rooted, anchored, unwavering, permanent, and stable. Iba pala tong amekinetos na to. Hindi ito yung nagka-ingrown ka lang, hindi ka na magpa-prayer meeting. Hindi yun commitment. Hindi ito yung sinasabi rito. Ang sinasabi niya kasi rito, kahit na nararamdaman mo yung ingrown mo na nakaganyan na sa daliri mo, pupunta pa rin ako kasi naghihintay yung mga tao na makinig ng salita ng Diyos. Alam mo Yung ba, sister natin, ganun. kahapon, Kaganyan na sa sasakyan siguro yun, pero pupunta pa rin. sabi ko nga, pwede bang replay na lang? Tapos sabi ko, pagod lahat yung sabi ko, wag na natin papuntahin yung mga nasa probinsya tsaka yung mga workers sa nakatira sa kanya-kanyang bahay. Tapos dito naman, magpahinga na kasi gabi na dumating. Ako. So sabi ko, yun na nga, parang magpahinga muna, replay na lang, sabi ko. So ako yun. So dito pala, kinakausap din tayo ng Lord, Hindi, pwede nga kasi, sabi ko, pahinga na. Pero nandito tayo lahat, Thank you, Lord. So, yun na nga yung motivation that nothing we do in the Lord's service is ever useless. Kahapon, pag makita mo yung mga lola hanggang apo nandun, tapos makita mo yung state ng kanilang pananampalataya ay talagang maturing, yung growth. Tapos maski man yung mga financial state, makikita mo may mga... Yan sinasabi mo, no? Si Nanay Berhenes, balik tayo kay Nanay Berhenes. Sinabihan na rin kasi siya na wag na muna sumama. Kasi may sakit nga. Nalungkot daw siya. Sabi niya, wag niyo akong iwanan. Sabi ko kay Sister Alma, Sister, wag niyo nang pigilan kasi mas lalong lulungkot yan. Alam niyo ba na si Sister Alma daw ay nakagastos ng 10,000 sa damit ni Nanay Berhenes? Oo, kasi ilan yun. Pagka sabi niya, kilala ko ang inay. Kahit sabihin niya, okay na to, hindi pa rin, ibibili siya ulit ni Sister Alma. Nakailang palit daw yun. Kasi gusto niya, masaya si nanay doon sa sa damit na isusuot niya pagpunta doon. Habang kumakain ng tilapia. Ako, meron nga akong alam Hindi maka-get over doon sa pritong tilapia. Ako, meron akong alam ang change costume niya. Parang ako rin, madami. Talagang mag-iipon talaga. Tapos meron nga ako nakita isang manggagawa. Uy, ang ganda nung blazer mo. Sabi niya, sabi niya, ito, nabili ko lang sa isang lugar na ganito. Ganyan. Ha? Pwede bang ibili mo kami ng ganyan? Kasi... Pero nakita niyo ba si Bong? Ay, glory to God. Alam mo, nung gabing yon, ang word for Bong dashing. Kung ano man yon. Meron naman nagsabi sa akin, sabi sa akin ng isang worker. Hindi, bagong gawa yun. Oo nga. Nagpatahi pa si Bong sabi noon. ng isang worker. Kasi usapan namin yun ang isusuot na gano'n. Pagkatapos pagdating namin, ang ganda pala, iba-iba pala yung mga suot. Dapat dinala ko na lahat. Kasi sabi mo, si Nanay Berhenes. Oo, nakailang damit daw yun. Pero meron yung iba sa Shein. If you can see them, iba-iba. Ikaw talaga, Louie, Sabi ni Louie, the parable of tilapia. Teka muna, doon na tayo sa yung sana ba tayo? Si Louie ang tuloy. Hindi ba get over sa tilapia?
Sige. Ako nga shining, shimmering pa yung aking damit. Tapos, alam mo, kumain ako ng tilapia nung time na yon. Sinubukan ko kasi kung paano ang feeling ng naka-shining, shimmering, tapos tilapia ang kinakain. So Okay stable, naman. stable pa rin yung Oo. state natin in Oo. whatever circumstances, ano? Alam nyo, nung pagpunta natin doon, sabi ko kay Ana, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nung gabi, naghihintay ka tayong lahat, di ba? Gusto nating mag-practice, gusto nating mag-blocking, ganon. Sabi ko, hanggang anong oras sila doon? Sabi niya, ma'am, pinastandby ko na po yung sound system nyo. 8 Mga lang 8 o'clock daw. po. Tapos na. Tapos na yun. Natapos sila 10:30. Tapos nagkaroon ng situation. Oo, Grabe. tumawag sa akin yung sound system, ma'am. Sabi niya, malabo na po kaming Tapos, ngayong gabi. oo. Set up ngayong gabi. Nakita Isa-isa niyo po pala ba kung gaano kalaki yung, di ba po, yung before sa Sinundan atin, natin. yung buong wall made of LED. Oo. Oo. Paano matatanggal yun? Pwera dun sa malaking LED, meron pa silang dalawa sa Oo. gilid, hindi ba? Kaya, Di sabing oo. ganun. Paano ngayon yan, brother, ma'am? Hindi ko mapapangako po. Sabi niya, yung mga ganyang ma'am, sabi niya, set up. Sabi niya, abutin po yan ng 3:00 bago maalis dyan. Ha? Paano nga kami, brother? Naghihintay po kami makapractice. Hindi po kayo makakapractice ngayon. Sabi niya, ma'am, bumaba po kayo doon kasi hindi ako pwedeng magsabi doon. Mag-demand ka. Sabi niya ganun, na kailangan alisin nila agad yan. Kasi sinabi sa inyo, ganyan. Ang totoo po, 5:00 pa, nandun na kami sa baba. Naghihintay na kami. Sabi ganun, baba naman kami. 2. Sabi ko, sister, nasan si umuwi na po. Dito makikita mo yung kind words on how to deal with difficult situation o may struggles. Yung kind words, bibigyan ka ni Lord ng wisdom. Kasi pwede kang feeling superior, nagbayad ka, mag-demand, so pero Oo. binigyan kami ng by God's grace, yung kindness sa pagsasalita. Kaya ngayon, Oo. let the words of my mouth and the Yes. meditation of my heart be pleasing to you. Kasi yung conduct mo, lalabas dun kung ano yung puso, salita. Pero alam nyo, grabe yung nung nag-uusap na, ganito. Sabi ko, miss, lang. kasi ganito. Oo. Sabi ko, yung ganito, ganyan. Oo. Kaso sabi ko, kailangan may ganito, ganyan na yan, Oo. ganun. Tapos sabi niya, may nakita ho, ganito pa sagot sa akin, may nakita ho ba kayong mga waiter doon? Nasabi niyo na po doon, sabi ko, ako ba magsasabi? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, pero hindi mo, basta kindness pa rin. Galing kasi sa heart yun Sabi ko, Kasi kapag kung heart mo, medyo nainis ka na, napikong ka na, or something, iba na yung sagot mo Pero dahil sa kay Lord tayo, fix na yung yung state mo, yung faith mo, conviction kay Lord. Alam niyo, pagdating doon, nauna na siya. hindi, Oo, umakyat tayo. Oo. Sabi niya, mali po kayo, kayo po makipag-usap doon sa namin. Sabi ko, sige. Nandun na yung sa sound Teka muna, system bago yun, din. hinabol ko Huwag yung na sister. masyadong habulin, Mabilis lang. pati yung hinabol ko Hinabol siya. Ulit Gumamit lang, ako ng mabilis yun. hagdanan. Siyempre, hagdanan. O, tinan mo, may hagdanan. Hindi pala doon, sa 4th floor pala. Kaya mabauli Sabi ako. ko, Beb, asan ka? Nasa hall lang sa 2nd floor. Kala ko 4th floor nandun. tayo, di ba? Oo. Di, umakyat na ngayon kami. Nag-uusap na ganyan. Sabi nung ma'am, matatapos nila yan. Sabi naman ko, maniwala po kayo. Sabi niya, sanay po kami sa ganyan. Di nila Hindi matatapos daw, hindi. yan. Oo. Sabi ko, ganito na lang, Oo. brother. Umuwi muna kayo. Yo, binigyan ng Matulog wisdom. muna kayo. Yes. Sabi ko, mga ilang oras ang setup kailangan mo? Mga 2, 3. Sabi ko, sige, wag na kayong mag-setup ngayong gabi. Basta pangako in 3 hours yun, kaya nyo yun Oo, uwi na kayo. Tulog muna kayo. Yung Balik sound na lang system, kayo. walang pag-iiwanan. Doon lang sa ganito. Tapos kausap namin yung kabila, 3, yung dito, tsaka yung mga tauhan. Yung kind words. Tas sabi ko, uwi na kayo. Sabi niya, tas din siya, sabi ko, kaya natin yan. Sabi ko, aja. Sabi ko sa kanila, kaya natin yung brother, nandiyan lagi si Lord. Tumawa na sila bigla Tapos sabi doon. ng isa, maiiwan na po ako. Ako na magbabantay dyan sa labas. Kasi hindi na pwedeng pabantayan ng mga security, ganito. Yun lang. Basta.
Pero Siyempre, di ba, minsan, no, ano eh. for the first time, wala tayong feedback. Yeah. Sabi ko, ang galing. Nagpa-practice pa kami ng kanta sa tapat mismo nung speaker. Walang feedback. Ang galing. At saka ang bait nila. Oo Pag nga. kailangan ng... Ano yun? Napatingin ako sa katabi ko. Ano daw? Eto pa, nung gabi, no? Ay, yung monitor. Sabi ko, tawagin niyo si Arnold. Okay, Yung monitor, binilin ko sa kanya yon. Oo. Pag sabi niya, nakalimutan daw. Sabi ko, Nold, isa-isa lang binilin ko sa'yo. Yan lang, wala kang ibang dala. Sagot lang ni Arnold, oo nga eh, sorry. O anong gagawin mo doon? Sabi, Brother Bong, pahiram ng TV mo. Sabi nga ganon. Ay, wala kaming monitor, pwede makahiram. Sabi niya, Sister Ri, pwede na ba yung 24 inches? Sabi ko, hindi eh. Wala bang mas malaki? Demanding pa eh. Sabi niya, hanggang kailan po kailangan? Hanggang bukas sana eh. Alam niyo, tinawagan ko silang dalawa ni Sister Rose. Inalisan natin sila ng TV sa bahay. Dala-dala nila yung dalawang 32 inches nila. Kaya may Kinabit din monitor. nung mga Kasi magbabayad pa tao. tayo ng 4-5 eh. Sayang naman yung 4-5. Pinahiram nila yon mga Oo. kapatid. Kaya nung uwian na, sabi ni Fritz, ay, sabi nga, hindi bali, Sister Ri, ako ang mananalo ng TV na Yung yan. sa kinabukasan. Para sa susunod, pag nanghiram ka ulit, 65 inches inches na papahiram ko sa'yo. Eh, di ba hindi siya nabunot? Pero okay lang Di sa sabi niya kanya. ngayon, Sister Ri, i-claim ko na yung TV. Hindi naman ikaw nanalo ah. Hindi, yung pinahiram ko. Sabi niya. Masaya, masaya. Kaya oo. ganun pala yun. Kapag you have decided to follow Jesus, no turning back, yun pala yung premeditated calmness and peace. Pwede pala yun. Para bang ikukondisyon mo na yung sarili mo na kahit anong mangyari, sa na to, Doon sa pangatlo kakalma lang kasi, ako, ganon. exhortation on how to live. Sabi doon na be steadfast, immovable. Yung pangatlo dito, abounding. Always abounding in the work of the Lord. Abounding. Kasi paano pag tagni-tagni na hindi ka nagagastos, ganito, talaga yung grasya ni Lord, ayun lang. Kasi alam mo na His presence is there. Oo. Oo. Pero siyempre may mga maliliit na situation na in full control pala si Lord. Parang katulad doon, sayang din naman yung 4-5. Yung mga details maliliit. O paano ganito, bago mabuo kasi. Kaya nga ahead tayo lahat workers eh. Oh, glory to God. Uy. Tapos, yun nga, alam nyo, tuwang-tuwa ako yung LED, di ba medyo dalawa kasi yung LED natin na pinagsama. Medyo malaking Sabi ko, isang araw na lang yung Isang LED. araw na lang supposed to kasi be. kinabukasan, lang naman, 2.5 hours lang naman. Oo. Sayang naman kung babayaran yung buo. Eh ngayon, nung mga gabi na, sabi ko dun sa, Brother Mario, baka wala ka namang bukas. Event. Sabi ko, sayang na rin naman yun. Nakakabit na rin kaya tanggalin mo lang. Baka pwedeng kalahati na lang, sabi ko sa kanya. Yan na lang ang budget namin, sabi ko ganun sa kanya. Tapos, sabi niya, Mama, totoo, may kumukuha sa akin yung after nyo. Eh since na nga rin naman sa inyo, sabi niya, kaysa naman, kung tatanggapin ko siya, tanggal kabit pa rin naman, baka naman pwedeng wag naman kalahati, dagdagan mo naman ng konti. Di sabi ko, sige brother, by faith. Sabi namin ganon. Ganyan lang ha? Oo. O di eto na ngayon. Sabi ko, Lord, sabi nung isang sister, kapatid, ano pa yung needs natin? Akala ko, tinatanong niyang needs natin dun sa, yung dance. Sa East kasi, yung dance. Sabi ko, wala na naman, okay na. Tapos sabi ko, what do you mean by needs? Saan? Sabi niya, di ba kami kailangan ka pa dun sa mga Sabi kong ganon. Ay, oo. Ay, sabi ko, bakit? Sabi niya, magdadagdag ako dun sa solicitation. Magbibigay ulit ako. Sabi niya ganon. Sabi ko, ay di thank you Lord. Sabi kong ganon. Alam niyo, yung ibinigay, parang kabuuan, nung dapat na, tinatawad ko sa kanya. Hindi ba? Oh, thank you Lord. Sabi ko. Kaya tawag natin, sige, wag nang alisin bukas. Huwag nang alisin bukas. Tapos,
Yung dagdag lang yun. Eh, paano yung kalahati na sinabi ko? Sabi nung isa, lumapit, Sister Ri, pasensya ka na, nakalimutan ko yung letter na Oo, ibinigay mo. oo. Sabi niya ganun. Sabi niya, ito na. Sabi ganun. Tapos, ay naku, salamat kapatid. Thank you, Lord. Nilagay ko lang sa bag. Nung nag-uwian na tayo sa mga kwarto, abot ko kay Butchoy, sabi ko, Butch, ito pag ano." Ipasok lahat kasi. Alam niyo ba, pagbukas ni Butchoy, Sakto. kabuuan nung LED na bayad. Pasok lahat, pasok mo, Ay, kako lahat grabe ng talaga kwan. si Lord. Oo. Kaya natuwa ako, sabi ko, kapatid, alam mo ba, yung ibinigay mo, kabuuan. Sakto. Kaya nga abounding Yung sabi, always abounding in the work for the Lord. He supplies. Di parang mga, siyempre, kalmante pa rin by the grace of God. Oo. Pero, yun na nga. Basta, Tapos, ito na, glory to God. Ang isa pang core theme ng commitment na pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, hindi lang yung basta you show up. Hindi lang yun basta ganun. Kung hindi, this commitment means giving priority to the things that are most important, such as one's faith. Di ba? Meron bang nakipag-away kasi tilapia ang nandun? Wala. Wala. O, talaga to si Jerlyn, sabi ni Jerlyn. Tilapia na naman. Sabi ni Jerlyn, ang nakakatawa pa po lalo dun, Sister Ri, buong-buo yung tilapia, hindi man lang hiniwa. Kita nyo na yan, ha? Oo. Pero hindi sila nagrereklamo, pinagkakatuwaan lang natin to, ha. Wala, may nagreklamo ba? Natawa lang tayo kasi ang ganda-ganda ng damit ko, tilapia lang pala yung nakaharap sa akin. Pero kinain pa rin naman natin. Hindi, meron niya yung sumisip-sip ng ulo, eh. Oo, meron nga. Kaya nga kahit ka nakaganon ka. Kakaiba yan. Kasi alam mo kung bakit? Ano ba ang mas importante? Yung tilapia lang ba yung nakahain sa'yo? O yung nandun ka? Kahit nga walang tilapia, matutuwa pa rin tayo eh. Oo naman. Okay na rin naman yun. So ano bang mas importante? Pananampalataya mo? O kailangan mong lumipat ng kwarto? Pananampalataya mo? Another O na dapat naman yan. hindi tilapia? Okay, Diba? okay. Pananampalataya mo o wala kang table? Meron ba? Ang commitment is choosing or prioritizing what matters most. So sa pagkakataon na yun, pinili natin yung faith natin kesa doon sa comfort natin. Kaya okay lang yan. Okay lang yan. Lipat, lipat. May kanta Diba? dyan, eh. Ano? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa. Laging sama-sama. Si Marla. Hindi, mataas yung pitch na binigay sa akin. Pero ni- naalala ko talaga ang mami nung kumanta si Marla. Yung boses, no? Saan na ba ako? Yung sama-sama kasi masaya. Oo. Hindi mo pag nakita mo, tsaka dito, kakaiba yung fellowship na to. Alam mo kung bakit? Tanungin mo ako. Bakit? Lahat picture. Uy, picture. Kasi minsan lang tayo magkita-kita. Tuwan-tuwa pag nakita. Ay, liga dito. Tapos mamiyang kote. Oh, hatakan tayo eh, no? Hatakan. Pero meron ako naging technique. Ano? De, ihing-ihi na ako. Oh, ihingi Hindi na kasi siya. ganito, ayokong ma-miss your something. Sabi niya, Kaya ihingi lang, na ako. pag lumabas ako, hindi ako makakarating doon sa restroom. CR, oo. Kaya ang ginawa ko, dumaan ako doon sa may likod. Doon sa may kitchen. Kasi nung una, alam ko na may restroom doon. Hingi na ako. Dumaan ako sa likod ng stage. Yung pala, para sa staff yun, nakalak. Sabi ko, saan ba to? Yung isa, meron akong inihian dito, nakalak. Sabi ko, brother, saan ako ihi? Dito kayo dumaan. Dinaan ako doon sa gilid. So, wala nang yung minsan kasi, bago ka makalabas, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Ay, picture. Kaya napakaligaya niya ng mga picture pala, no? Oo. Hindi, minsan lang kasi tayo magkita-kita. Hindi, nakakatuwa Kaya lang ganun. yung mga pangyayari. Sama-sama naman. Oo. Kaya ang gagawin na lang natin, lina kayo lahat! Diba? Sabi ni, panay po ang reklamo, inubos din naman ng tilapia. Hindi makakita-over sa tilapia. Sige nga, kaya nga meron na tayong festival ng tilapia. Oo. Hindi, ano ba pinakamasarap na tilapia? Saan nakukuha? Saan lugar na bayan? Kalisay? Hindi na daw ngayon. Saan na kaya? Kasi simula daw nung nahukay doon yung mga namatay na ano. Hindi ko
Iba na yung tilapia may namatay. Ano ba naman yan? Ang isa pa po, commitment also is a way of holding firm to values, goals, and relationships even when justification falters or challenges arise. Yun, inuuna mo pa rin ang kapayapaan kahit na parang hindi na justified yung sitwasyon. Imbang parang kahit ikaw na yung naape, ay, nag-move on ako doon, Nold. I have decided to follow Jesus. Okay ka yun. na doon, Nold. Alam mo ba Ngayon, na kasi meron yung naman. abounding naging dalawa pa? Yung dadalin mo, isa lang eh. Oo. Maliit pa. O yun, dalawa ang pinadala. Mas malaki pa. Kaya, talaga may purpose si Lord Nold. Huwag kang mag-alala. In everything, give thanks. Sabi nga doon. Di ba? And also, mga kapatid, demonstrating commitment can be a powerful witness to the strength of one's beliefs and values. Nakikita pala yun sa tao kung ano ang mas mahalaga sa kanya kapag ipinapakita niya yung commitment niya sa isang bagay o isang belief. Pagka pinakikita, nagiging witness ka sa ibang tao. Naku, hindi mo yan kayang inisin. Di ba nagiging Ano yan? witness ka? Ano yan? Pero parang ito ang ating walang masyadong reklamong narinig. Wala. Kahit na may nagsabi nga sa akin na, hindi to reklamo ganito, wala daw po bang kwartong may aircon? Oh. Kasi 5 sila. Tapos Alam mo ba ang nangyari doon? sabi ko nga, "Uy, ano ba? Mainit ba sa kwarto nyo?" "Di okay lang po." Sabi gano'n, binuksan namin ang bintana. Ayun. Sabi Nung niya, "Abay, binuksan yung gininaw na bintana, rin po kami." Sabi Mas ganon. malamig pa pala doon sa aircon. Grabe yung binigay na wisdom. O imbis na walang aircon daw yung napunta sa kanya. Tapos binigyan siya ng wisdom. Una, sabi niya, okay lang yun. Tapos ang ginawa niya, binuksan niya yung bintana. Mas malamig pa. Oo, di ba? Hindi, wala silang reklamo talaga. Oo. Ano lang, meron po ba? Baka meron. Kung wala, okay lang po. Amen Ganon. yan. Amen Oo. yan. Tuwang-tuwa nga po si Chelsea kasi may palikpik pa at buntot. Sino naman si Chelsea? Hindi makakita over sa tilapia. Oo. Sige. Sabi ni Minister Ed, yung iba inuwi, gagawin daw sarsyado. Oo. Eksakto nga daw, wala silang ulam. Oo. In Ay, fairness, sa Hotel Supreme, di sila Pwede madamot namin sa inuwi. pagkain. Alam mo bang yung natira sa amin, binalot ko? Kaso naiwan mo rin sa table. Binalot naman nila, kaso naiwan mo din. Hindi, babalikan ko yun. Hindi totoo yung mga ulam natin. Sabi ko, mabait sila. Sabi Hindi ko, sila, madamot. pati nga kanin want to sawa eh. Oo, binalot ko. Kaya lang naiwanan ko nga no? Pero hindi bale. Ay, meron yung nakaiwan eh. Pero pagtawag namin, andon. Oo. Hindi totoo. Oo. Dala mo ba, Minister Ernie, yung naiwan? Nabigay Oo, na. kita mo? Yan, testigo yan si Ernie. Hinanap pa siya. Sabi namin, andyan ho yung aming kamanggagawa. Madali niyo pong makita yun. Maliwanag po yun kasi ang immovable katulad yan ng lighthouse. Hindi nga. May lighthouse ako. Maya-maya, wala pang 5 minutos, naibigay na po namin, nakita na. Biro nyo? Kita kagad yan. Alam mo, hindi makapaniwala yung si Miss Lily. Sabi ko, ngayon lang kita nakita. Sabing ganon. Sabi niya, "Ma'am, nanood ako dun sa nyo kahapon." Sabi niya, "Pinanood ko nga ang buo kasi tuwang-tuwa ako." Sabi niya ganon, ang Kakaiba daw. saya-saya. Ang saya-saya daw Saya-saya natin. naman ang event nyo. Laging nag-ano Ang yun daming dun, mga diba? events doon, di ba? Sabi niya, ang saya-saya naman ng event nyo. Lalo siyang nagulat nung sabi ko, alam mo, hindi yan mga singer. Mga ano lang yan, mga nanay lang, mga tatay talaga lang na ordinaryo. Sabi niya, hindi pa singer yan sa lagay na yan. Sabi ko, hindi. Hindi pa. Sabi niya, saan galing yung mga yan, ma'am? Sa Iba-iba. iba-ibang lugar, ganun. Tapos sabi ko, alam mo pati, ang ganda naman ng mga suot nila. Sabi niya, sabi ko, alam mo sila may gastos nun. Talaga? Sabi ko, sila rin nagbayad ng ano nila.
Yung coach nila, Oh. sabi kong ganun, ano manghang-mangha siya. Sabi niya, grabe naman pala, no? So yun, mga kapatid, ang ano, Production by faith. nakita ko lang talaga yung commitment kahapon Amen. doon sa ating Saya. celebration na yun. Amen. It Hallelujah. was really indeed a celebration of God's goodness. Ayan. At talagang nakita na, naganap yung ating yung ating theme, that there is joy in the presence of the Lord. Now, kung merong hindi natuwa, palagay ko yung Beck hindi kumain ng tilapia. Kasi kung kinain nyo yung tilapia, natuwa sana kayo. Oo. Naligayahan sana kayo kung kinain nyo yung tilapia. Oo, Ang di ba? dami nga nagbalot eh. Iba hindi Opo, na daw, there galing is naman. joy, There is fish in the presence. Ay, di ba sa Bible, yung loaves of bread and fish, sabi nila tilapia daw yun eh. Hindi, si Arnold galing na doon eh. Alam ni Arnold yun eh. Oh, sabi ni Sister Rosie, kahit po tilapia, ubus din. Tapos sobrang saya naman ng naramdaman. Amen. Oh, Ba't sobrang puro saya tilapia? talaga. Hindi kasi yun ang kakaiba nun. Amen. Itinaon ko pa naman yung beef doon sa dinner kasi nga naka-base tayo. Hindi ko alam na yung fried fish. Nagulat din ako nung nakita ko yung mga buntot na nakaangat. At buong-buo nga naman, tama si Jerlyn, buong-buo kaya yung mga buntot nila nakaganon. Design yun, design. Ano ka ba naman? Kanya-kanyang design lang yan. Eh kasi sabi nyo, ayaw nyo na ng fish fillet, di ba? Oo, di ba? Sabi, so, oo. hindi namin pinili Yung yung pagkain fish na may fillet. fish fillet. Ayan, Oo. fried fish. Fried fish. Tilapia naman ngayon. Ah. Don't worry, next time, aalamin ko, anong fish po ba itong Ayan. fried? Ah. Yung pala, dapat pala specific ang tanong. Sabi ko pa kanina, ano na lang tayo hanggang alas 9 na lang kasi pagod na lang. Yung pala mag-alas 10 na. Oh, thank you, Lord, mga Amen. kapatid. Tignan ninyo, kung walang tilapia, nagkakatuwaan ba tayo ngayon? Hindi naman, di ba? Boring na. So, yun po yun. Happy birthday, Brother Paul and Sister. Grabe, no? Mag-asawa, parehas ng birthday. Oh? Kaya sila nagstay kasi birthday pala nila parehas. Hindi ko nakita si Paul. Yan yung magaling mag-basketball. Dapat inimbita natin yan. Nakita namin sila nung gabi. No, di ba? Ay, di ba? Yan yung magaling Oo, si mag-basketball. Paul. Nakita namin sila nung gabi kasi umapaw ang goodness ni Lord sa kinanta ni Doc. Kaya nagpakape siya. Okay lang Nakita naman. namin sa labas, saan kayo pupuntang mag-anak? Sabi nila, lalabas po namin yung bata. Kasi nagyayaya. Saan ang punta nyo? Sabi niya, dyan, sa baba, sa Save More. Tapos, hinintay namin sasakyan. Wala pa yung sasakyan, bumalik na. Oh, saan na kayo nang galing? Sarado na. Ay, nako. Happy birthday, Paul and Carla. At si Sister Sai, si Mulata ng Bulacan. Happy birthday. Belated happy birthday po kay Sister Nicole Villanueva, Oh. Sister Joanne Garcia, Sister Adelita Palakpak, Sister Rachel Estrada, Sister Donna Viudes. At nung 30 na nandun tayo, happy birthday kay Sister Abigail Garcia, Sister Nila Hernandez. Nila? Baka ako nagkamali yung L mo ng da. Kaya, oo. Brother Joshua Jokno, Sister Baby Evasco, and Sister Letty Hardingham. Happy Yan. birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy
happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Andiyan na ba tayo? Oh, Yan na. Hindi pa po kami tapos sa tilapia, kaya ganon. Sabi ni Sister Vicky Del Rosario, there is joy in eating tilapia, especially while wearing cocktail dress and suit. Uy, naman. Uy, in fairness, ang ganda ng comment mo ngayon. Oh, palapakan natin si Sister Vicky. Oo, ikaw talaga. Ano siya? Meron pang isang comment. Oh. Wag po kayong mag-alala at sabi ko dun sa Eko, ulitin mo yung yung same day edit mo. Sabi ko, ang daming nagrereklamo. Yun at yun din ang mukhang pinakikita mo. Sabi ko ganon. Si Fritz. Sabi ko, ikaw, palagay ko. Sabi ko, hindi naman. Hindi, in fairness, hindi si Eko ang gumawa. Kasi nag-hire lang sila ng editor. Ayan. Eh yung editor na yon wala siya nung day before natin. Kaya ang ginawa nun, na-make up lang siya nung mga nakuhanan nila Eko. Day before and Pero kung na-make up siya, dapat nakikita niya yung mukha, di ba? Sabi ko, ulitin mo yan, maraming magrereklamo sa akin. Sabi ko, yun at yun din ang nakikitang mukha. Ang dami-dami namin dito, yun at yun din. Sabi ko nga sa kanya, tapos ikaw, pinicturean mo pa lahat yung elder namin, wala ka man lang nilagay kahit isa. Sabi niya, okay po ma'am, uulitin. So, wag kayong magagalit sa akin ha, wala akong kinalaman doon. Kaya pala ang pangalan niya, Eko. Bakit? Naririnig doon, paulit-ulit lang. Eko. Pero ilalabas din po natin yung Yeah, full full, video oo. nung ating Huwag kayong mag-alala. At saka mga kapatid, ang same day edit po, may time frame lang po yun. 3 minutes to 5 minutes lang po talaga yun. Kasi parang lang siya. Preview. Summary lang nung... Summary. Oo. Nung buo. Hintayin niyo po lahat yon at meron naman po yon. Kaya lang gabi na po kami nakauwi. Si Minister Ali, meron siyang Si same-day Minister edit. Ali, mabilis. Oo, pag binuksan mo yung Facebook, ganun din. Yun at yun din. Namimili ito si Brother Ali, ha? Ikaw Hindi, namimili. may picture tayo. Meron ba? Oo. Isa? Hindi pa Dalawa? kasi siya tapos ng pag-upload niya eh. Hindi pa tapos. Sige. Kala ko nag-e-echo rin si Minister Ali. Ikaw, ha? At saka maraming salamat kay Sister Noemi. Tuwang-tuwa yung mga kapatiran natin na wala ron. Sabi nila, parang nandyan na rin Kasi po kami. naka-live. Nakakatuwa Sister Noemi, no? Kahit busy-busy rin siya, talagang hindi niya ang dami sinalihan nun. Oo. Lahat sinalihan nun. Oo. May mga revelation din doon, no? Ang galing nga ni Sister Noemi talaga. Yung hindi mo akalain, ay, sige, minister, ganun pala yan. Ay, si ganito pala yan. Tapos biglang merong kakanta na hindi mo alam. Ha? Siya pala yun? May mga revelation, no? Hindi na tayo natapos. Sige, bukas naman uli. God bless you mga kapatid. Yung pong ating repeat new song of the week. Were you there? Uli. Were you there? By Minister Ernie Akayan. God bless you all. Amen.
Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there, holding my hands, whispering you love me. You were there, catching me before I fall. You were there, wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there, holding my hands, whispering you love me. You were there, catching me before I fall. You were there, wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. You never left me. It was I who turned away. But the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus. Take me into your arms and never let go of me till eternity. You never left me. It was I who turned away. But the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus. Take me into your arms.
Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the